pagbibisa na simbang gabi. Alam kong sa ikatlo o ika-apat na araw ay kumukunti ang sinisimba. Of course, liban sa mga nagpapanatang tapusin ng siyang mga meron talaga sa atin dito na bago tatapusin ang siyang mga simbang gabi. Next year, palagi ko sinishare ko yung pagkaranasan mo na noong ako ay bata pa, ay nasa isip ko na tatapusin talaga ang simbang, siyang na simbang gabi. Siguro about during the time ay 12 years old ako, at palagi na lang na nalilig sana sa simbang gabi. Kaya palagi kami nasa labas ng simbahan dahil puro na ang simbahan, puro ng simbahan. So kami magkakaibigan ay pinag-usapan namin na kailangan bukas, kailangan maaga tayo, maaga sa simbahan para makapasok tayo, makakuha ng magandang upuan. Nangyari ay alas 3 pa lang ay andoon po kami pumunta sa simbahan. Unfortunately ay sarado pa ang simbahan kasi alas 3 pa lang ng araw. So ang nangyari ay umupo muna kami doon sa plaza. Plaza habang nagkaantay na nabuksan ng simbahan. Ang ginamit na lang ay nakatulog pa na kami. At pag magising kami ay nagkalabasan ng mga tao sa simbahan, tapos na pala yung simbang gabi. Hindi kami nagising. So ito po ang ano natin na gumagawa tayo ng paraan kung kinakailangan magsakripisyo tayo, makumpleto natin ang siyang gabi, ay gagawin talaga natin. Ngayon, sa ikatlong araw ng simbang gabi, ay ipinakilala sa atin ang isang mahalagang bahagi ng kwento ng Pasko. At ano po yan? Ang pagsilang ni Jesus, ang Emmanuel o Diyos na sumasakritin. So, ang pangyayari ngayon ay nagpapakita kung paano kumilos ang Diyos sa tahimik ngunit makapangyarihang paraan sa buhay na Jose at Maria. Ngayon, inahayag at pinakita sa atin ang isa sa pinakamahalagang tauhan sa kasaysayan ng pagsilang ng ating Panginoon Jesus. Kasi po yan, si San Jose. Si San Jose ang itinuloy na tinakbang na maging ama ni Jesucristo dito sa lupa. Ngayon, so, ngayon katong simbang gabi, mayroon tayong matapang na saksi. At yan ay si San Jose. Tinuturuan niya tayong harapin ang buhay na may tapang, hindi galing sa ating yabang at likas na tiwala sa sarili. Sa bilib na bilib sa sarili. Kulit galing sa pananahimik at prosesya na ugat sa pag-aalay ng sarili sa mapagkalingong pagkakubay ng Diyos. So, pinagulyan si San Jose bilang isang taong matuwid, bilang just man. Hindi siya matuwid lamang dahil sa pasyan niyang buwag ipahiya si Maria, kundi sa kanyang buong buhay at pagkataon na kaugat sa batas ng salita at ng salita ng Diyos. Ngayon, actually, sa Salmo, pinipuro ng mga salmista, sabi nga, ang taong matuwid na tila isang puno na katayo sa kabilang kumaagos na ilog, laging mayabong at mabunga. Sa Salmo, narupan ko yan. So, ang tubig ay ang buhay na salita ng Diyos kung saan lumulupad ang kanyang kagalaran. So, sino mang nilalang na sumasalalay sa tubig ito ay masaya rin. Dahil sa pagtalima ni Jose at sa malayang pagtanggap ni Maria, tunay na natupad ang pangakong kaligtasan ng Diyos sa pagsilang ni Jesus. So, matutupad ang hula sa unang pagbasa ngayong araw. Darating ang Diyos natin tagapagdating ng katarunan, tagapagtanggol at tagapagligtas. Ngayon, sa ikatlong araw ng simbang gabi, tinatawag tayo na maging guro si Jose sapagkat nilalaraman niya ang tunay na kahulugan ng Advent. Ngayon, ang tanong, bakit nga magiging guro natin si Jose ngayong Advent sa tunay na kahulugan ng Advent? Ano bang karakteristik o katangian ng Jose na dapat natin isalamin ngayong Advent at hindi lang sa panahon ng Advent kundi sa ating buong buhay? Ang unang-unang katangian niya ay is a
din natin pamanahimik once in a while, mga kapatid. So, tulad mo sa minsan kailan natin manahimik para malaman natin ang dapat natin gawin. Paano ba'y makinig kung tayo ay hindi tatahimik? O, paano ba'y makapag-isip kung hindi tayo tatahimik? At paano ba'y makapagdasal kung hindi tayo tatahimik, mga kapatid? Ngayon, karamihan sa atin ngayon, ayaw ng tahimik. Ayaw ng tahimik. Gusto pa natin yung ingay. Gusto pa natin yung ingay. So, ang mangyayari niya, paano natin makapag-isip ng mabuti? Paano tayo makapakinig sa sinasabi ng Diyos kung tayo ay gusto natin na makinig? Kaysa paglipag. Yun guys, nakaraos na naman tayo sa pangatlong araw ng simbang gabi. Kaya blessing na blessing tayo sa umagang ito. Maraming salamat po sa inyong panonood. At syempre, God bless us all po. Sana ay matapos natin ang siyam na araw. At matupad natin ang ating mga pangarap. Syempre, may mga wish tayo sa buhay na kailangan natin na pagsumikapan. Sana guys, tayong lahat, tayong masenso, lalo na mga OFW, sana ay umunlad po tayong lahat. Paano guys, hanggang sa susunod, maraming salamat. Heavenly Vlog, bye bye. God bless us all po.